and whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah, Allah. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on, but it seems so hard. Allah, Allah. You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go. The ups and the downs, never fret, never frown. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sa Kanya tayo nagbabalik loob, sa Kanya tayo muli humihingi ng kapatawaran at tayo ay nagpapakupkop. Sino man ang kanyang patnubayan sa tuwid na landas, ay walang sino man na makapaggagabay. Sino man ang nasa tuwid na landas, ay walang sino man na makapagliligaw, kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang. At kung sino naman ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man na makapaggagabay sa kanya, maliban sa gabay, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang dapat sambahin, maliban lamang ang nag-iisang Panginoon, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad, nawa sumakanya ang kapayapaan at ang pagpapala habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay kataman nabiyin, siya po yung sadka huli sa lahat ng mga propeta. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikaw Muhammad ay ipinadala namin bilang habag para sa lahat ng mga nilalang, para sa sangkatauhan. Si Propeta Muhammad po, siya po yung kahuli-hulihan sa lahat ng sugo. Ipinadala siya para sa ating lahat, para sa sangkatauhan. Hindi lamang po sa mga Muslim, kundi sa lahat po ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa sumakanya ang kapayapaan at ang habag, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga tagasunod, at sa lahat ng mga Muslim hanggang sa araw ng paghukom na sumunod sa authentic sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
mga kapatid at mga kababayan sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, niloob na naman po ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsama-sama, tayo ay magkarinigan sa oras na ito. Alhamdulillah, binigyan tayo ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay malaking biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ito po ay ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na nagmamalasakit sa inyong kaluluwa, Muhammad Bashir Sakagi. Alhamdulillah, ito po ang ating programa. Every Sunday, 5 to 7 p.m. po tayo, alhamdulillah. Ito po ay lulubin ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Ito pong programa na kung saan ito po ay pagsasabi ng katotohanan. Tayo po ay nagsisiwalat ng katotohanan dito sa programang ito. So alhamdulillah, marami po tayong mga kasamahan dito, masyaAllah. At binabati ko rin muna yung aking mga pagbati muna tayo. Yung aking mga mahal sa buhay, masyaAllah. Yan po sa yung mga family sa Kaging, masyaAllah. Sila po ay palaging nakikinig, alhamdulillah. Nawa, bigyan kayo ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, bigyan kayo ng gabay, patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga mahal ko sa buhay na nag-Muslim na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At dyan po sa bahay ngayon, masyaAllah. Dyan po yung aking, dyan po sa Kainta, masyaAllah, nandiyan po sila. Marami po sila ngayon dyan. Nandiyan po yung mga pamangkin ko, masyaAllah. Binabati ko po kayo ng salam dyan sa inyo, masyaAllah. Lahat po kayo. Si Jalal, si yung kapatid ko, si Ibrahim, tsaka si yung aking mahal na Reyna, masyaAllah. Si Ana, at saka yung aking prinsipe na si Hamza, masyaAllah. Opo, lahat po dyan, masyaAllah. Assalamualaikum sa inyo. Alhamdulillah, nandito po, marami pong mga kasama po tayo dito. Pabatiin po muna natin, masyaAllah. Ang presidente ng Dawah Victory, every Friday po yan, masyaAllah. Siya po si Brother Muad, siya po yung namamahala sa dawa natin dyan sa Caloocan, masyaAllah. Pabatiin na po natin si Brother Muad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng mga kapatid natin na nakikinig ngayong hapon, isa pong mapagpalayang pagbati po sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po namin patuloy na sumusubaybay sa programa Ang Totoong Mensahe. Lahat po, naway ibilang po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magtatagumpay sa kabilang buhay. Amen. At naway bigyan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti sa mundo nito, lalo na po sa kabilang buhay. At sa mga kababayan po namin nakikinig din po sa programang ito, naway ang habag, habag at gabay ng nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasay niyo po. Dalangin din po namin na kayo ay nabuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso niyo, ang isipan niyo, upang mabigyan kayo ng gabay patungo sa tunay na reliyon. Sapagkat yung isang tao na hindi niyo po naunawaan yung kanyang pinapakinggan, ay po para po sa isang baso, para sa isang baso na nakataob, na kung saan kahit anong lagay niyo po ng tubig, hindi po siya mapupuno, hindi mo siya malalagyan sapagkat siya po yung nakataob. Yung po yung mga tao na kung saan nakarating na sa kanya yung pananampalataya, ay hindi niya pa nito maunawaan. Hindi niya unawaan. So ang dalangin po namin sa inyo na naway ibigyan kayo na sunatan ng gabay, patnubay upang maunawaan niyo po ang pananampalataya. Sabi po sa isang hadith, sabi ron na ang sino man po ang bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti sa mundong ito, ay ipapaunawa niya ang kanyang reliyon. So yun po, dalangin namin na naway buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ninyo, ang isipan ninyo, na maunawaan niyo po ang mensahe ng katotohanan. Sapagkat sa amin po sa programang Ang Totoong Mensahe, tulad po sabi sa Quran, sabi niya,
wa ma alayka ilal balagul mubin. No? Ang tungkulin niyo lamang ay magparating ng mensahe. Sa amin po, ang tungkulin namin ay parating lamang po ang mensahe at ang patnubay, ang gabay ay naka Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po mga kapatid. Masya Allah. Alhamdulillah. Opo. Yun po yung dalangin po namin sa mga hindi pa po nag-Muslim. Ito po yung palagi namin dalangin, dua sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsama-sama sa isang landas, sa isang relihiyon na kung saan pinamuhay ng lahat ng mga sugo at mga propeta. So, alhamdulillah, dito po namin kayo inaanyayahan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa relihiyon na ipinamuhay ng lahat ng mga sugo at mga propeta. So yun po, alhamdulillah, yun po yung dalangin namin na kayo ay magabayan, mapatnubayan at isa rin po ito na dahilan bakit nagkaroon kami ng mga programang ganito upang maipaunawa sa inyo, upang mawala yung pananagutan namin sa inyo nang sa ganon, maunawaan nyo. Nasa sa inyo na po yun. Dahil ang gabay at patnubay ay nakay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang trabaho po namin ay magbigay ng mensahe, ipahayag sa inyo ang katotohanan. Kaya ito po yung aming programa, ang totoong mensahe. So ito po yung ating programa, ang totoong mensahe. Ha? Kaya ito po yung dahilan bakit nagkaroon tayo ng programa ganito. So yun po, alhamdulillah. So alhamdulillah, nandito may kasama rin po tayo dito, masya Allah. Halos sa linggo-linggo na po natin ito kasama. Yung kasama natin sa pagdadawa din sa Luneta. Pagkatapos po ng radio program na to, dumidiretso po kami ng Luneta, doon po kami nagdadawa. Nabibigay po kami ng mga libreng babasahin ng Quran, kahit ano pong Islamikong babasahin. Mag-text lang po kayo, i-text nyo lang po yung number ko. Kung sino man po yung may gusto na magkaroon ng mga babasahin, mga Quran, libre po namin ipinamimigay dito. Ang sa ganon, maunawaan nyo kung ano ang pananampalatayang Islam. Opo, libre lang po yan. Wala po kayong babayaran, hindi po kami naniningil. Kapag ibinigay po namin sa inyo, libre lang po yan. Kaya po namin binibigay yan ang sa ganun para maintindihan nyo at magsama-sama tayo dito sa isang relihiyon ng nag-iisang Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, yan po yung number ko. Kung gusto nyo po mag-text, ito po yung number ko. Yung gusto nyo kumuha ng Quran, ng mga babasahin Islamiko, mag-text lang po kayo sa number ko, 0919-833-8931. O yan po yung number ko. Ulitin ko po, 0919-833-8931. Opo, yan po yung number ko. Mashallah. So, pabatiin na po natin yung kapatid natin na si Brother Abdurrahman. Siya po yung Vice President ng Da'wa Luneta. Mashallah. Siya rin po ay isa sa mga haligi ng mga defender ng mga mashallah. Ito po yung mga mashallah masisipag sa pagdadawa. Ito kasama po natin ito sa Luneta. Alhamdulillah. Si Brother Abdurrahman Loma. Alhamdulillah. Brother, bati ka muna. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabati ko lahat ng mga nakikinig, ng mga kapatid nating mga Muslim, sa mga ibang nakapakinig. Nabati ko po kayo ng gandang hapon po sa inyong lahat. Naway patuloy niyo pong kinig dito ngayon sa ang mensahe sa DWAD. Saan po natin si Brother Bashir at si Brother Juan. Ito sa hapon po sa inyong lahat. Salamat. Mashallah. Salam. Walay barakatuh. So, alhamdulillah. Pabatiin natin po natin yung kanyang may bahay, yung kanyang mahal na reyna. Mashallah. Dito po si Sister Aleya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid natin sa pananampalataya ng Islam. Naway patuloy po tayo makinig at patuloy na naway gabayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahanap po natin kung ano po talaga ang tunay na religion. Pinabati ko rin po aming ilan, hindi malay na tulungan. Father, magandang hapon, nakinig ka dyan. Saka ang aking mahal na sister, Hana, at
Malay ko. Masya Allah, alhamdulillah. Si nanay, nakikinig si nanay sa Masya Allah. Salam, Masya Allah, nakikinig pala si nanay. Nami-miss ko na kayo. So, alhamdulillah. So, inshallah, magsama-sama ulit tayo. Hindi lang dito sa mundo, higit sa kabilang buhay. So, alhamdulillah, alhamdulillah. So, magbasa na tayo ng mga katanungan ng mga kababayan natin, ng mga kapatid natin. Nang sa ganun, ito yung maging topic natin. Nang sa ganun, alhamdulillah, makinabang naman yung ating mga tagapakinig at dun sa mga nagtatanong. Opo, naiwan po natin ito nung nakarang linggo pa po itong katanungan nung nag-text sa atin na taga-Binangonan siya. Sabi niya, bakit kayong mga Muslim, bakit ang mga lalaking Muslim o ang mga Muslim ay nag-aasawa ng marami? Opo, yun po yung tanong niya, bakit ang mga Muslim ay nag-aasawa ng marami? Opo, bakit daw ganun? At parang nawawala yung karapatan ng babae na isa itong masakit daw na kung saan ang isang lalaki, yung asawa mo, mag-aasawa pa ng iba. Ha? So ito po yung hindi matanggap ng mga, hindi maunawaan ng ating mga kapatid na rin at mga kababayan na rin natin. Opo. Meron pong mga kapatid tayo sa pananampalatayang Islam na hindi nila masyadong lubos na intindihan na kung bakit nag-aasawa ang mga kalalakihan sa Islam at nag-aasawa ng marami. So yun po yung ating sasagutin sa pagkakataon na to, sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So alhamdulillah, yun po yung katanungan ng ating mga kababayan. Bakit kayong mga Muslim ay nag-aasawa kayo ng marami? Kawawa yung mga babae sa inyo. Ha? Bakit ganon? Kawawa, inaasawa nyo marami. Sa aming mga kababayan, bilang isang Kristiyano, hindi po pwede mag-asawa ng higit sa isa. Kaya, yun po yung dapat linawin natin, mga kapatid po. Ha? Opo. Merong nag-check sa akin dito, pero mamaya na natin ito babasahin. Marami pong nag-text sa atin. So, ang gagawin po natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para makinabang naman po yung ating mga kababayan at dun sa mga nagtatanong, isagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Isa na po dito yung tinext sa atin nung nakarang linggo, na bakit kayong mga Muslim ay nag-aasawa kayo ng napakarami, nag-aasawa kayo ng marami na higit sa isa. Ha? Yan daw ang sinasabi nila na polygamy. Yan ang kadalasan ng narinig natin na ang mga Muslim daw nag-aasawa ng marami. Ang sinasabi nila polygamy daw. Ha? Kaya yun po yung sasagutin natin inshallah sa pagkakataon na to. Sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, simulan po natin kay sa kapatid natin na si Brother Muad. Brother Muad, yun yung mga katanungan ng mga kapatid natin, mga kababayan natin, bigyan natin ng linaw nang sa ganun, maging malinaw naman sa ating mga kababayan. Bakit nga ba nag-aasawa tayo ng higit sa isa? Brother Muad, ilan na ba yung sa'yo? Isa pa lang, kapatid. Mukhang may balak. Inshallah. Sister, nakikinig pa si sister. Joke lang yun. So, may ganun, joke lang, nakikinig pala. Pero kung hindi nakikinig, okay. Pwede lang totoo. Yeah, okay ha. Opo. Sige, Brother Juan, simulan mo na yan. Nasa ganun, nakikinig si sister ngayon, mashallah, maunawaan niya. Marami ang patuloy niyan, sigurado. Yung dalawa lang, mashallah. Sige, bismillah. Alhamdulillah, ipapaliwanag ko ng kapatid natin. Bakit ba ang mga Muslim nag-aasawa ng marami? So yun po. Linawin natin kung hanggang ilan yung marami na yan. Opo, maraming mag-detect yan mamaya, maraming aalma dyan. Okay, so bismillah. Brother Muad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Doon po sa katanungan ng ating kababayan na bakit sa Islam ay pinapahintulutan ang pag-asawa ng higit sa isa. Unang-una kapatid, bago basahin natin sa Quran, unang-una, ito po ipinahintulot po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipinahintulot. At tingnan po natin yung kalagayan natin sa panahon natin ngayon.
ang masyado lang nila napupuna ang Islam. Sinasabi ang Muslim, sinasabing pwede mag-asawa ng 4. Kaya isang tao pag ng-Muslim, unang-una sabihin nila, gusto mo lang mag-asawa ng marami. So doon nila ito nakikita. So hindi nila ito nakikita sa labas ng panampalatayang Islam. Sa labas po ng panampalatayang Islam, ang ipinapahintulot lamang po sa kanila ay isa. Ngunit bakit po may mga tao na nasa labas nila na nag-asawa ng higit sa isa? Meron pa diyang 10, no? Meron pa diyang 8, no? Marami silang asawa. Pero bakit hindi ito ang kanilang pinupuna? Bakit nila sasabihin na bakit sa panampalatayang isa lang, bakit gumagawa kayo ng labag? Bakit nag-asawa kayo ng marami? Ang nangyayari kapatid sa labas ng panampalatayang Islam, sa kanila, isa lang po yung kanilang pinakakasalan, ngunit marami naman po silang tinatabihan. No? Sa Islam po, unang-una, ito ay utos. O hindi naman utos, hindi talagang sabing obligar utos, kundi kagaya nung nakasinabi, ito ay ipinahintulot. No? Ipinahintulot po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-asawa ng higit sa isa, yun lamang may kakayahan. No? So, kung ikaw ay milyonaryo ka, at kaya mong buhayin ng asawa, yung 2 o 3, o sabi natin 4 ang kaya mo silang buhayin, pwede ka mag-asawa pwede mo asawahan sila. Ngunit lahat po ito ay pakakasalan. No? Lahat sila magiging legal mong asawa. No? Lahat sila may karapatan. Kung ano yung karapatan ng unang mong asawa, mayroon din karapatan yung pangalawa mo, yung pangatlo mo, yung pang-apat mo. Halimbawa, ikaw ang asawa mo ay 2. So, sa una, meron kang 3 anak. At meron kang refrigerator na 7 cubic doon sa unang mong asawa. At sa pangalawa, meron kang 5 anak. Kailangan bibilang mo sila ng mga 8 cubic nga kasi mas marami na yung panlagutan mo doon sa kabila. No? Ganun po yun. Ganun po yung maikling pagpaliwanag tungkol sa batas po ng Islam tungkol sa pag-asawa. Kung sa unang mong asawa ay pinapakain mo sila ng baka araw-araw, kailangan sa pangalawa ganun ang gagawin mo. No? Kung paano mo sa unang asawa mo nabibihisan mo yung mga anak mo, kung paano mo sila bigyan ng kabuhayan o paano sila tratuhin sa unang asawa mo, kailangan doon din pa sa pangalawa. No? Ganun din sa pangalawang, kailangan gawin mo rin sa kanila. Yung sinasabi ng pantay na pagtingin mo sa mga asawa. No? Hindi po pwede yung sa unang mong asawa, pakakainin mo lamang sila ng isda. At kung sa pangalawa mo, ipakainin mo sila ng litsong manok. Bawal po yun sa Islam. Kaya nga sabi doon na, kung may kakayahan ka o kung mabibigyan mo sila ng batas, ng pantay na karapatan, ay maaari kayong mag-asawa. At kung hindi mo ito makakayanan, isa lang po ang magiging asawa mo. Ito po yung pinatunayan sa banal na Quran. No? Ang sabi dito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Fanakihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanakum dalika adna alla ta'ulun. O sabi rito, kayo ay magsipag-asawa ng kababaihan na inyong mapusuan. No? Nagugustuhan mo isang babae. No? At sabi rito, 2, 3, o 4. Dapat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makaganap na maging makatarungan, kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa. So isa pa rin po ang sinasabi rito. Ito po ay lisensya lamang o pinahintulot lamang na kung yung malalaki, kung meron kayong napupusuan, pwede kayong mag-asawa. Ngunit kung hindi nyo sila mabibigyan ng pantay, no, ng sapat, no, ng pantay na katarungan, ano sabi ito? Mag-asawa lamang kayo ng isa. No? Ito yung sabi, no, mag-asawa lang isa. O kung ano na ang angkin ng inyong kanang kamay. So sabi nito, isa lang po talagang inaano rito. No? Kung halimbawa, dito sa atin, marami po yung may kakayahan. So mas mainam na mag-asawa na sila legal. Sa panahon natin ngayon, hindi po natin pwede sabihin na sa ating mga mayayaman, isa lang ang asawa niyan. O marami yan. Ang nangyayari, ginagawa lamang at tinatawag lang kirida o ginagawa lamang kabit. So sa Islam, ito po yung solusyon. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng kabit, hindi ka pwedeng magkaroon ng kirida, kundi kung nais mo, no, pakasalan mo.
No? Legal. 4 man yan, 3, 2, illegal mo yan. Sapagkat yan po ay pinahintulot naman ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang po kapatid. Mashallah. So yun po yung mashallah paliwanag ni Brother Muad. Napakalinaw po nun. Ito po ay nababasa sa Quran na ito ay pinahintulot pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit na sino man ay hindi po pwedeng questionin ito sapagkat mismo ang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpahintulot, ang nagsabi, ang nagutos na po pwedeng mag-asawa ang lalaki ng higit sa isa hanggang 4. Brother Muad. 4. Yan ang binabanggit. Kaya ang mga Muslim sa buong mundo pwede pong mag-asawa ng higit sa isa ang isang lalaki. Basta naaayon sa batas ng Quran na sinabi ng Allah, kailangan ito ay kaya mo, kailangan pantay, maging makatarungan ka. Pero kung hindi mo kaya, ay mas mainam na mag-asawa ka na lamang ng isa. At ito po yung mapapansin natin sa isang kasulatan sa buong mundo. Bukod tangi lamang ang isang kasulatan na ang Quran ay nagsasabi ang nag-uutos na mag-asawa lamang ng isang asawa. Yan lamang ang aklat. Ang Quran lamang ang nagpapahintulot, ang nag-uutos na mag-asawa lamang ng isa. Kaya ito po ang mga Muslim, pag hindi namin kaya na mag-asawa ng higit sa isa, ay mas mainam na mag-asawa na lamang ng isa. At may nabanggit pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi nyo kaya mag-asawa ng isa, hindi mag-ayuno na lang kayo, huwag na kayo mag-asawa. Diba? Hindi mo nga kaya yung isa, mag-aasawa ka pa ng 2, 3, 4, mag-asawa ka ng isa. Pag hindi mo kaya, huwag ka nang mag-asawa. Kasi bakit hindi mo kaya? Hindi mo kaya ibigay yung pangangailangan. Kasi sabi ng Allah, kailangan maging makatawanan ka. Alhamdulillah, maputol po muna natin. Medyo pumasok na po yung Maghrib, yung Adan. Kailangan po muna natin mag-Adan. Inshallah, medyo nabitin tayo ng konti. Medyo nandito na tayo sa Mashallah. So mamaya si Brother Abdurrahman, isang natin yan. Papasagutin natin patungkol dito. Mahaba ito. Mahabang paliwanag po ito mamaya. Inshallah. Isa-isahin po natin muna yan. Muna tayo, mag-Adan muna tayo. Para lang sa ganun ito po yung natin. Mag-Adam po muna natin. Pagkatapos ng Adam na to, inshallah, ibabalik po natin yung topic natin. Maganda po itong topic na to. Marami pong nagtitik sa atin patungkol dito. Kung ano po yung bakit nag-aasawa tayo ng marami. Siguro mag-Adam na lang tayo, no? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, yun po yung adan natin, pagtawag po sa pagdarasal sa Maghrib, paglubog ng araw. Ito po yun, sinasagawa ng mga Muslim. So Alhamdulillah, mas mainam siguro, ituloy na po natin yung ating tinatalakay patungkol dito sa pag-aasawa ng marami. Masyaallah. Medyo maraming nag-aantabay sa atin dito sa sa topic na ito. Masyaallah, maraming maraming umaalma rito. So mas maganda talaga maipaliwanag po natin ito. So, Alhamdulillah, siguro ibigay natin kay Brother Abdurrahman kung ano yung bakit, anong dahilan. Kasi kanina napakagandang paliwanag ni Brother Muad. Binasa sa Quran, pinahintulot ng Allah na mag-asawa ng higit sa isa. Opo. Yun po, ulitin po namin, sa buong mundo na aklat, wala pong ibang aklat, kapahayagan, maliban lamang sa Quran na nag-uutos na mag-asawa lamang ng isa. So yun po, maging sa ibang kasulatan, sa hawak ng ating mga kababayan, wala pong mababasa doon na kung saan ang isang lalaki ay po pwedeng mag-asawa lamang ng isa. Opo. So mamaya tatalakayin po natin yan. Mamaya bubuksan po natin yan ang sa ganon. Yung mga kababayan natin, malaman din nila na maging sa kanilang kasulatan ay nag-uutos ang Diyos na mag-asawa ng higit lamang, ng higit sa isa. So yun po, mas maganda. Kaya karagdagan po kay Brother Abdurrahman, ibigay po natin yung pagpapaliwanag kay Brother Abdurrahman. Kapatid, bismillah. Ayun nga po, kumbaga, tinitignan nila ang mga Muslim, bakit tinatanong nila na bakit daw maraming asawa ang mga Muslim, ating mga kapatid. Bakit hindi nila tignan yung mga propeta na nakalagay sa Biblia, diba? Bago pa ang propeta Muhammad, salam. Simulan natin kay propeta Abraham, karoon siya ng 2 asawa. Ganon din naman kay ayon sa Biblia to. Ayon sa Biblia. Sa hawak ng mga kababayan natin. Para malinaw sa kanila. Kasi ang nagtanong is kababayan natin. So, alhamdulillah. Kababayang hindi. Kristiyano. Ayun. Ayun na nga. Hindi nila napapansin siguro. Kung nakalagay naman sa Biblia, mga propeta na nanando doon, ayun nga, katulad ni Abraham, 2 asawa. Jacob, nagkaroon siya ng 4 na asawa. David, eto, hindi. 99 o 99 asawa. Meron pa, si Solomon, Propeta Solomon, may 700 na asawa na pawang mga babaeng may dignidad at walang pananagutan, at 300 iba pang asawa na may babaeng alipin. Ayun, kay Moses naman, ilan bang naging kay Moses na naging asawa niya? Ibig sabihin, sa mga nabanggit sa Biblia, sa mga propeta, marami rin silang naging asawa. Wala namang sigurong, kung iano sa mga Muslim ngayon, wala namang pinagkaiba. Wala namang batas na nabago. Kaya ganun rin ang mga sinusunod ng mga Muslim. Ayun din nga sabi nga kanina, kung sino man nag-asawa ng 2 at hindi niya ito pinakitunguhan ng pantay o kaya hindi makatarungan, siya ay darating sa araw ng paghukom na nakalaylay ang kalahati ng kanyang katawan. Ayun po, sinabi sa hadith. Kumbaga ay nag-aasawa ka ng 2, hindi mo naman na panindigan na mapantay yung trato sa kanila, parang gano'n. Dahil na, mayroong hadong na naka-intay sa ika. Ano po?
Mashallah. So yun po. Pala sa Biblia, ay yung mga propeta pala po, may nag-asawa ng marami. So ano yung kini-question ng mga kababayan natin pagdating dito sa pag-aasawa ng marami ng mga Muslim? Ha? Marami pong hindi nila naunawaan pagdating sa pag-aasawa. So kung titignan po natin yung binasa ni Brother Abdurrahman sa Biblia po yun, na kung saan walang propeta. Opo, ito po yung challenge namin. Maghanap po kayo ng propeta sa Biblia na nag-asawa lamang ng isa. Opo. Wala pong propeta na nag-asawa ng isa lang. Lahat sila higit sa isa. Opo. Nakalagay po sa Biblia yan. Kung gusto niyo po, isa-isayin po natin yan. Sa ganon, mag-text lang po kayo. Ibibigay po namin sa inyo yung mga verse niyan. Opo. Yun po, wala pong propeta. Kasi ito po, ang mga Muslim, dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang sugo, bilang propeta ng Diyos, ng Allah, inutos sa kanila na mag-asawa na higit sa isa. Sapagkat ito yung ginawa ng mga nauna sa kanya, ng mga propeta. Walang ginawang bagong batas. Walang ginawang bagong batas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na dito sa pag-aasawa na ginawa din ng mga propeta. Yun nga lang, pagdating ng pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, dumating ang revelasyon ng panahon niya, itong talata sa banal na Quran, mga kababayan po namin, para maintindihan nyo, yung binasa kanina ni Brother Muad, kaya po na ibaba yun, ayon po dun sa pangyayari, yun po ay nagmula noon, nagkaroon po ng digmaan noon, kaya na ibaba po yung talata na yan, kaya nagkaroon ng revelasyon patungkol dyan sa pagkakaroon ng higit sa isa na pag-aasawa. Opo, may dahilan po. Yan po ay isang solusyon, nabanggit ni Brother Muad kanina, yan po ay isang solusyon sa umiiral sa kabulukan ng lipunan. Opo, kung makikita po natin ngayon, napakarami pong mga kababaihan ngayon, mas marami pong babae ngayon kaysa dito sa mga kalalakihan. Yan po ay nabanggit din ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ayon sa ating wika na ating naiintindihan, sabi niya, hindi darating ang araw ng paghukom hanggat hindi lumilitaw itong mga maliliit na mga palatandaan, mga sign. So ibig sabihin pala, yung pagdami ng kababaihan at pagkokonti ng mga kalalakihan, itong sign, ibig sabihin ito yung tanda na kung saan malapit na ang araw ng paghukom. Bakit? Lumitaw na. Paano nalaman ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na darating ang araw na kukunti, dadami ang mga babae at kukunti ang mga kalalakihan. Nung panahon na yon, may pangyayari. Bakit na i-reveal yung aya na yon? Doon sa Surah An-Nisa, verse 3, Brother Muad, na binasa mo kanina. Yun po. Kaya po na i-reveal yon, mayroon pong nilulutas na pangyayari. Sapagkat nung panahon po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibaba po yung aya na yan, kasagutan doon sa nagkaroon ng digmaan na kung saan ang mga Muslim dinidigma noon ng mga hindi mananampalataya na sila ay tumututol sa reliyong Islam. Marami pong namatay na mga Muslim noon. Kaya po na i-reveal yung aya na yan, kasagutan doon sa pangyayari na kung saan yung mga kapatid na mga Muslim, maraming nagkandamatay sapagkat dinigma sila ng mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung marami ang namatay ng mga Muslim, kaya bumaba yung aya na yung kasagutan doon sa problema na umiral doon sa lipunan na yon. Nung naibaba yun, dahil namatay yung mga kapatid na Muslim, sinong mag-aalaga, mag-aaruga ng kanyang mga pamilya at mga bata? Kaya ang pag-aasawa po, ito po ay sagot, hindi po. Ibig sabihin na makakabasa lang po kayo, marami pong mga kapatid tayo, mga Kristiyano, mga kababayan po natin, na bumabasa ng Quran, lalo-lalo na dito sa Luneta. Na-encounter po natin yan. Pag nagbasa sila, kayo mga Muslim, ganito ang talata sa Quran, ganito ang bakit kayo, marami kayong asawa. Opo. Ito po yung kasagutan natin. Ano po ang dahilan bakit na ipababa yung talatang yan sa banal na Quran? Yan po ang isang dahilan. Solusyon po yan sa umiral na problema ng panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming namatay na Muslim. So dahil sa gustong tulungan ng mga kapatid, kasi sa Islam po, haram po, bawal po na
mag-usap, magkaroon ng relasyon nang hindi mo naman kaano-ano ang isang babae at ang lalaki. Maliban kayo ay may relasyon, o pwede kayong magsama o masigit pa doon sa inyong gagawin. So, dahil doon, naipababa yun, kung gusto nyo tulungan ng mga naulila na bata, pati doon sa mga babae na nawalan ng nabalo. So, ito po yung ibig sabihin, ito po yung ibinigay na mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sagot doon sa pangyayari. Kasi wala nang mga lalaki, kukunti na lang. Sino ang mag-aaruga doon sa mga babae? Sino ang magiging amir? Sino magiging pinuno ng isang pamilya? Kung wala ang lalaki, sino tutulong sa kanila? Diba? Yun yung pangyayari na yun. Maraming namatay na Muslim. Yun po yung kasagutan doon sa umiral na pangyayari noon na maraming Muslim ang namatay. So sabi ng Propeta Muhammad SAW, ito ang solusyon na kung gusto natin tulungan yung mga naulila, yung mga nanay ng mga bata para hindi magkaroon ng fitna, mas mainam na pakasalan na lamang yung mga babae na naulila, ng mga nabalang babae. Opo, kasi ganun po yun. Kung tutulong ka na lang din naman, mas mainam na lahat na, hindi lang yung mga naulilang bata, kundi doon na rin. Kasi sa panahon natin, kahit ngayon, wala pong mga binata o tayong mga talagang sabihin natin na walang asawa, mag-aasawa dun sa may karanasan na may mga anak na. Oo, bibihira po yan. Kaya, binigyan ng lakas ng loob, binigyan ng pag-asa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung mga nabalong babae ay pwede pa silang magkaroon ng mga asawa panibago. Masya Allah. Na ito ay tunay na mga mananampalataya. So yun po yun. Bakit na-reveal po yun? Mag-asawa kayo ng 2-3. Kasi kung konti ng lalaki, paano mo mag-aasawa? Paano mo asawain yung napakaraming babae? Halimbawa, katulad na lang po dito ngayon. Statistic ng ating mga kababayan na sinasabi nila, ito yung survey nila. Bakit ang mga babae ay sobrang dami kaysa sa mga lalaki? Tama ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang araw, dadami ang babae, kukunti ang mga lalaki. Subhanallah. Ha? Masya Allah, paano ito nalaman ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay mangyayari pa sa hinaharap. Ha? Sa buong mundo, yan po ang nagiging problema ngayon. Ha? Problema nila, bakit ang mga babae, ang dami ngayon, paano sila magsipag-asawa? Kaya nakikita natin, hindi sa paninira naman, ito ay nakikita lamang natin. Pag lumabas ka dito, makikita mo, may mga patay sindi dyan. Ha? Saan sila pumupunta? Kasi wala silang asawa. Doon sila pumupunta para magkaroon sila ng magiging asawa. Diba? Sa Islam, bawal po yan. Kaya hindi po Muslim na nagpapahintulot ng mga patay sindi na yan. Bawal po sa Islam yan. At wala rin mga Muslim na nagtatrabaho para magsasayaw dyan o maghahanap ng isang lalaki para maging asawa niya doon sa mga patay sindi na yan. Wala po yan. Hindi po ipinapahintulot sa Islam yan. Opo. Yun po yung ibinigay na batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala noong panahon na yun. Bakit nagkaroon ng maraming asawang mga Muslim? At para po doon sa mga kababayan natin, mali po yung tawagin nating polygamy. Kasi pag sinabi nating polygamy, mali po yun. Pag sinabi mong polygamy, ang ibig sabihin ng polygamy, pag-aasawa ng babae, ng lalaki, ng marami. Sa Islam, hindi nyo po pwedeng itawag sa amin na polygamy. Bakit? Kasi pag sinabi mong polygamy, pati mga babae, ipinapahintulot sa Islam na mag-asawa ng marami. Bawal po sa Islam ang babae na mag-asawa ng marami. Isa lamang. Kung sino yung asawa niya, yun lang po. Ang pinapahintulutan po dito na mag-asawa ng marami ay mga kalalakihan lang po, hindi po ang mga babae. Opo, yun po ang kahulugan ng polygamy. Pag sinabi mong polygamy, babae, lalaki, parehas mag-asawa yun. Kung pwede mag-asawa ng higit sa isa. Yun ang ibig sabihin yun. Ang dapat na itawag doon sa nag-aasawa ng higit sa isa na lalaki ay polygyny. Dapat kasi tukoy yun na ang lalaki lamang ang nag-aasawa ng marami, hindi ang babae. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi namang polyandry, ibig sabihin sa mga babae naman yun. Hindi sa mga lalaki na ang babae nag-aasawa ng higit sa isa, ng marami. Opo, kaya doon po, dapat linawin po muna natin yung salitang polygamy at saka yung polygyny. Yung polygyny, tama po yan, sasabihin sa mga Muslim nag-aasawa ng higit sa isa. Pero yung binasa kanina ni Brother Muad, na ito po ay nakalagay sa Quran, mag-asawa kayo ng 2, 3, 4.
Kung hindi nyo kaya mabigyan ng katarungan, kung kayo ay may tunay na takot sa Diyos kay Allah, pag-asawa lamang kayo ng isa. Yun po ang itinag-uutos ng Allah. Ha? Hindi po ito katulad ng lisensya na po pwede nating abusuhin pag may lisensya tayo. Kahit na sabihin natin may stoplight dyan, naka-red light yan, po pwede natin tawirin yan. Ha? Hindi po pwedeng gano'n. Sa Islam, may batas po. Kapag ka lumabag ka sa batas na to, may parusa po kayo na hindi po pwedeng sa Islam na katulad ng ginagawa natin dito noon na tayo ay hindi pa Muslim noon. Ang ginagawa natin doon sa mga astagfirullah, tusok dito, tusok doon. Ay hindi po pwede sa Islam gano'n. Eh pagka gano'n ang gagawin mo, nasa loob